Magandang araw, Paranaque! Ako si Carmina Manalang at narito na naman ang weekly news recap ng Paranaque ngayon. Hatid sa inyo ang mga pinakamahalagang balita sa ating isod ngayong linggo. Patuloy ang pagsulong ng mga makabuluhang hakbang para sa mga kalusugan at kapakanan ng mga taga-Paranaque. Sa ginanap na committee hearing kamakailan, tinalakay ang dalawang mahalagang panukala. Isa para sa pagtatag ng Animal Bite Treatment Center sa lungsod. At isa para sa dagdag na kompensasyon ng ating mga barangay health workers. Isinulong sa sangguniang panglunsod ang dalawang panukalang batas na layong palakasin ang serbisyong pangkalusugan sa Paranaque. Tinalakay sa isang committee meeting ang Draft Ordinance No. 18 na naglalayong magtatag ng Paranaque Animal Bite Treatment Center sa Barangay San Isidro. Pangunahing layunin nito ang pagbibigay ng mas pinalawak at abot-kayang anti-rabies services para sa mga residente. Samantala, sa isa pang committee meeting ay itinalakay din ang Draft Ordinance No. 26 na naglalayong itaas ang kompensasyon ng mga barangay health workers mula 6,000 pesos tungo sa 7,000 pesos. Patuloy ang hakbang ng lungsod sa pagtataguyod ng kalusugan at kapakanan ng bawat taga-Paranaque. Pinarangalan ng lungsod ang mga atletang Paranaque at 7 barangay na muling kinikilala bilang drug-clear, patuloy ng tagumpay sa sports at kaligtasan ng komunidad. Pinangunahan ni Mayor Edwin L. Olivares ang isang seremonya ng pagkilala sa mga natatanging atletang taga-Paranaque na nagbigay ng karangalan sa lungsod sa larangan ng palakasan. Kabilang sa mga pinarangalan ang Campilan Football Club at mga kampyon sa BMX Freestyle. Sa parehong okasyon, ginawaran din ng pagkilala sa 7 barangay na muling nakamit ang drug-cleared status para sa taong 2024. Kabilang dito ang Barangay Vitales, San Valley, San Martin de Porres, Moonwalk, Merville, Marcelo Green at La Huerta. Ayon sa pamahalaang lungsod, patunay ito ng patuloy na pagsisikap ng mga barangay sa pagpapanatili ng kaayusan at kaligtasan sa kanilang mga komunidad. Ang parangal ay bahagi ng advokasya ng lungsod na suportahan ng sports development at kampanya kontra droga. Simula na ng 50% diskwento sa pamasahe para sa seniors at PWDs sa LRT at MRT, isang hakbang patungo sa mas abot-kayang biyahe para sa lahat. Inilunsad na ang expanded 50% fare discount para sa mga senior citizen at persons with disabilities sa LRT1, LRT2 at MRT3. Pinangunahan mismo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang formal na paglulunsad nito noong Miyerkules, Hulyo 17. Ito ay kasunod sa naunang implementasyon ng diskwento para sa mga estudyante noong Hunyo. Ayon sa Department of Transportation, kalahating pamasahe maaaring makuha araw-araw kabilang ang weekends at holidays at tatagal hanggang taong 2028. Samantala, maghanda na Paranaque. Inaasahang magkakaroon ng pansamantalang pagkawala ng kuryente at supply ng tubig sa ilang barangay ngayong Hulyo 22 hanggang Hulyo 23 ayon sa Meralco at Maynilad. Inaasahan ang pansamantalang pagkawala ng kuryente sa ilang bahagi ng lungsod mula 11:30 ng gabi ng Hulyo 22 hanggang 4:30 ng madaling araw ng Hulyo 23. Ayon sa Meralco, ito ay dahil sa isinasagawang installation ng mga pasilidad sa Andrew Street, Better Living Subdivision, Annex 35. Maapektuhan ang portion ng Circuit San Valley 46WG, Better Living Subdivision Annex 41 sa Barangay San Valley at Annex 35, Annex 41 at Felix Serrano Creek Homeowners Association sa Barangay Don Bosco. Samantala, ayon naman sa Maynilad, inaasahan din ang mahina hanggang sa kawalan ng supply ng tubig sa Barangay BF Homes simula 11 ng gabi ng Hulyo 22 hanggang 3 ng madaling araw ng Hulyo 23. Ito ay bunsod sa network diagnostic at leak localization sa Madrigal Business Park, Alabang, Zapote Road. Makakaranas din ng mahinang presyon o kawalan ng tubig ang mga barangay ng Baclaran, BF Homes, Don Galo, La Huerta, Moonwalk, San Dionisio, San Isidro, Santo Niño at Tambo mula 12
a.m. hanggang 2 a.m. ng Hulyo 22. Ito naman ay dahil sa isinasagawang maintenance sa Pasay Pumping Station at Reservoir. Pinapayuhan ng publiko na mag-ipon ng sapat na tubig para sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Panibagong taas presyo na naman sa petrolyo ang inaasahan sa susunod na linggo. Maghanda na naman ang mga motorista sa Parañaque at buong bansa dahil sa panibagong taas presyo sa mga produktong petrolyo na posibleng ipatupad sa darating na linggo. Ayon sa Department of Energy Oil Industry Management Bureau, inaasahan ng dagdag sigil na humigit kumulang 50 cents kada litro para sa gasolina, diesel at kerosene batay sa unang 4 na araw ng kalakalan sa pandaigdigang merkado. At yan ang mga balita ngayong linggo. Huwag kalimutang mag-follow sa aming social media page. Muli, ako si Carmina Manalang. Hanggang sa susunod na linggo.